May isang lalaki nagtanong kay Jesus. Sabi niya, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ang eternal life?" Ngunit sumagot si Jesus, sabi niya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Dito, hindi sinabi ni Jesus na hindi ako mabuti, kundi nagtanong siya, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Ito po ay isang rhetorical question, isang uri ng tanong na hindi nangangailangan ng sagot dahil ito ay ginagamit upang magbigay diin, magturo ng aral, or ipasaisip sa kausap ang sagot. I'm sure ginagawa niyo rin yan. Kaya nang sabihin ni Kristo na, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Nais niyang dalhin ang atensyon ng lalaki sa isang mahalagang katotohanan na kung ang Diyos lamang ang mabuti at tinatawag mo akong mabuti, sino ako para sa iyo? Dahil kung kabutihan lang ang pag-uusapan, ay walang sino mang nilalang na makakapantay sa sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus nang ialay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. At ang salitang mabuti na ginamit dito sa Mark chapter 10 verse 18 ay galing sa Greek word na agathos na nangangahulugang likas na kabutihan, isang katangiang taglay lamang ng Diyos. Kaya nga sinabi rin ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 12 na walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala ni kahit isa. Ngunit sa Biblia ay makikita po natin ang tunay na kabutihan ng Diyos na nahayag sa buhay at gawa ni Kristo. Kaya ang tanong ni Kristo na, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" ay hindi nangangahulugang hindi siya mabuti, kundi isang hamon para sa nagtanong na kung ang Diyos lamang ang tunay na mabuti at tinatawag mo akong mabuti, sino ako para sa iyo? Ang Biblia ay hayagang nagtuturo na si Kristo ang ganap na kapahayagan ng kabutihan ng Diyos dahil siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao.